Hello guys! Welcome back to my channel! At napakaganda ng topic po natin ngayon. Ang tanong na sasagutin natin, yayaman ba tayo sa REIT investing? Kasi marami nagsasabi, yayaman daw tayo dito. Kuya John, ano ang opinion mo? Yung totoo, yung real talk. Okay, para po maintindihan po ninyo, no, yung i-explain ko po sa inyo na logic, kailangan ko munang magkwento. Otherwise, hindi po ninyo maiintindihan. So, common story po, no? Ikukwento ko lang po sa inyo. Marami po, no? Makikita nyo po talaga ito nuknukan sa social media, sa Facebook, no? Na maraming nagrereklamo, no? Na kapag nagtayo ka rin ng isang magandang business, nag-introduce ka ng isang kakaibang business, no? Halimbawa, nagtinda ka bigla ng bukayo, no? Sa inyong lugar, sa area ninyo. Tapos umpis ang ganda ng kita mo, malakas. After 2 months, after 3 months, wala na. 5 kapitbahay mo, ginaya ka na. Ginaya ka na ng mga kapitbahay mo. Kaya ang dami-dami nga na nagbebenta ng bukayo, wala na. Bagsak na ang kita mo, bagsak ang sales, bagsak pati ang profit margin mo. Bakit? Kasi in plain sight, kitang-kita na maraming tao sa area ninyo, nakita ng mga kapitbahay mo na ang ganda ng negosyo mo, malakas. Kaya ginaya ka nila. Ayun, nagets nyo ba? Isang story pa po, no, na related po dito. Ako mahilig po ako sa pabango, sa fragrance po. No? Alam na, kung sa hindi po na familiar po, no, mura po ang pabango sa Middle East, especially po sa United Arab Emirates. Napakamura po ng pabango po doon. Kay branded man or clone man niya, napakamura po sa UAE. At around more than 5 years ago, before the pandemic, konti lang po ang online seller na nagbebenta ng pabango na galing UAE, mga OFW. Kasi yung iba nagsasideline lang, OFW sila. So kapag day off po nila, lumalabas sila, bumibili sila ng pabango, tapos pinapadala nila sa Pilipinas, binebenta po nila online. Konti lang po, no? Kaya ang ganda ng tubo, kasi nakikita ko po yung sa yung mga local po doon, nakikita ko minsan ang presyuhan po doon nasa 500 pesos lang, pagdating dito 1.5. Imagine that, no? 200% ang tubo po nila. Ang problema po, kasi nakita ngayon, nagtindang ngayon sa mga FB, Shopee, Lazada, itong mga OFW ito, nagbebenta ng pabango. Ang daming nakakita tuloy. Ang daming nakakita na maganda ang bentahan ng pabango sa Facebook, Shopee, Lazada. Kaya sa dinami-dami po ng OFW natin sa UAE, marami po naggayahan po doon. Nagpadala sila dito kahon-kahon. Ngayon po, ang dami na po nagbebenta sa social media, sa Shopee, sa Lazada ng mga pabango na galing UAE. Kaya nagbagsakan na po ang sales ng mga OG na mga seller po. Wala na po, bumagsak. Pati tubo po nila, yung 500 na bebenta na lang nila ng 700, 800 dito. Wala na po yung mga malalaking tubo po nung araw. Maliliit na ang tubo, bumagsak na ang sales nila. Ang daming naggayahan, pababaan ng presyo, patayan po silang lahat. Na iintindihan nyo na po ba ang ating kwento? Ang ibig ko pong sabihin, in plain sight, dahil nakikita na maraming tao, everything evens out, nag-i-even out. Ibig sabihin, walang forever kasi nakikita na maraming tao. Translation, anumang magandang investment na nakikita mo, pag nakita mo magandang investment yan, mapapansin yan ng ibang investor at makaka-attract ito ng buyer. Ang mangyayari po, pag naka-attract po ito ng buyer, tataas ang price kasi bibili din po sila. At kapag tumaas ang price, pag tumaas ang presyo po niyan, ang investment po dahil naging mahal na, magiging mediocre na siya or average. Kasi kapag nagmamahal po ang isang asset, ay bumababa po, ang kanyang attractiveness, Ayan. At alam naman po natin, karamihan, kung hindi po halos lahat ng investor sa PSE, alam po ang REIT. Wala, sino kilala mo nag-i-invest sa PSE, hindi alam ang REIT. Halos lahat po at halos lahat alam po na very, very solid ang REIT. Ibig ko pong sabihin, everything now is priced.
in. Katulad ng pinaliwanag ko po kanina, tingnan po natin ang yield, no? Isipin po ninyo ang interest rate ng BSP around 5.75%. Tingnan nyo po ang dividend yield ng REIT, 6 to 7%. Just a little bit better lang po sa interest rate po ng BSP. At ang valuation po kasi ng mga REIT po ay parehas po ito sa valuation po ng kahit anong fixed income. Kasi po ang REIT po, it is treated as a fixed income. Doon po sa income nakatingin. So typically po, ang valuation model na ginagamit po dito is discounted cash flows, DCF, sa projection ng mga investor kung ano yung magiging future cash flow po nila. At typically, ginagamit po nila, no? As a basis or as a gravity, as a basis ng kanilang DCF calculation kung ano yung interest rate. Okay? Kaya po nakaka-apekto po ang interest rate sa valuation po ng mga REIT, no? Ayan. So, kapag po ang interest rate po, no, ng BSP ay bumaba, binaba po ng BSP in the future, bumaba po ito halimbawa 3%, binaba po nila ng 3%. So, ang valuation model po ng mga investor po dito, i-adjust po nila yan kasi nagbago ang interest rate ng BSP. Ibig pong sabihin, we expect na tataas ang presyo ng mga REIT kapag bumaba ang interest rate po ng BSP. So, pag tumaas po ang presyo ng REIT in the future, ang magiging dividend yield na lang po yan on price hindi sa cost mo kasi hindi ko naman alam kung magkano mo nabili in the past yan. Kung compare po sa price, no, bababa po ang yield po niyan at around 4%-ish. 4%-ish kasi ang REIT, syempre, hindi, REIT po yan. Dapat this is a little bit better kung ano man ang ano po ang rate ng BSP. Nakukuha po ba natin? So kung bumaba po ng 3%, ang rates po ng BSP, tataas ang presyo ng REIT, ang dividend yield po bababa po yan. So sunod po bababa yan. So pag bumaba po ang BSP rate, bababa po ang dividend yield ng mga REIT. Pag tumaas po ang interest rate, tataas din po, no, ang dividend yield ng mga REIT. At kung titingnan po natin, no, ang historical na interest rate ng Pilipinas, no, typically nagre-range lang po yan, no, between 3 and 4%. Yan po talaga ang ang usually approach po nila diyan, no? Kasi gusto nila, ayaw naman nila ng sobrang taas kasi nakakahinder ng business po yan. Ayaw din naman po ng BSP na masyadong mababa ang interest rate na papasok sila sa 2%, 1%. Ayaw po ng BSP po yan kasi po pag nagkaroon po ng economic troubles, no, nagkaroon ng urgent matter, wala po silang tools kapag sobrang baba po ng interest rate. So gusto nila medyo mataas naman ng konti, no, so that they could lower it down to something like 2% or 1% kapag mayroon pong crisis o mayroon pong emergency or urgent matter na kailangan pong pasiglahin ang economy. So nakukuha po natin, no? So kaya we expect, no, ang normal rate po talaga nito is between 3 and 4%, no? Pag bumalik na po tayo sa normal na panahon. So kung 3 to 4%, no, ang magiging interest rate ng BSP, we expect ang REIT baka mga 4 to 5%, just a little bit better ang magiging dividend yield po nito in the future. Ito po ay opinion ko lang po, no. Kung you think na hindi ganito, then of course, no, we are entitled to our own opinion. So, if we look at the total returns, no, ayan. So, sabihin na natin, sa dividends, makakakuha tayo ng 5%, no, wag ng 4, sabihin natin 5 na long term. Ano pa ang growth driver ng REIT? That will be the increase in rent. Kasi pag nag-increase sila ng rent, no, of course, tataas ang value ng company, no. So, halimbawa, nag-increase ng rent ng 5%, no, ng mga REIT, syempre, yung value ng company will raise 5%. So, ang magiging total po natin is around 10%, no. Assuming, no, na kaya nila mag-increase ng rent, no, ng 5% every year. And yung dividend na nakukuha natin is 5%. So, pag tinotal po natin yan, around 10%. Ganun ba ang math niyan, Kuya John? It's close to that. It should be close to that. Kasi pag ginawan po natin ito ng simulation, no, na sobrang accurate, kasira po ng ulo. Sinubukan ko po i-simulate po talaga ito. Nasiraan po ko ng ulo. Kaya sinimplify ko na lang na ganito. 5 plus 5 equals 10, no? So, ang point ko lang po, it will be very, very hard to earn something like 12% or 12% or much higher than 12% over a long period of time. Sa REIT, mahirap pong mangyari po yan. Kasi nga po, everything is
priced in, no? Kuya John, paano naman yung infusion ng asset? Ayan. So, wala ba kayo napapansin, no? Infusion lang naman ng asset ng mga REIT, typically galing sa sponsor, galing sa properties ng sponsor, no? So, imagine po, at the beginning, no, konti lang yung laman ng REIT, no? Halimbawa, they are just managing 10 properties, for example. If you add 5 at that accretive, yung pag-add mo ng 5, no? Nakaganda siya, naging accretive siya. Malaki ang impact kasi 10, dinagdagan mo ng 5 na accretive, malaki talaga impact po niyan. Pero imagine po kung every year, dagdag ka ng dagdag, and in the future, 50 na yung properties nung REIT, kapag nagdagdag ka ng 5 in the future, ay iba na po ang impact po niyan. Maliit na po yan kasi yung 5 versus 50, medyo iba po ang impact na mas mahina na. Ayun, ibig ko po sabihin. Ibig ko sabihin, habang tumatagal, humihina po ang powers, no, ng pagiging accretive ng asset infusion. Kasi lumalaki po yung REIT, no? At hindi naman po kasi unli-rise itong mga sponsor, mauubusan din po yan ng properties, no? At ito kasi past few years, bago kasi yung REIT sa Pilipinas. So, madami pa sila nakaabang na asset na ready to infuse ng every quarter, every month. Sige, tira, pasok, di ba? Yun. So, of course, no? Syempre ako, hindi ko rin alam, no? Kung naubusan na itong sponsor, hindi ko naman alam kung kukuha sila sa outside, sa ibang companies, no, ng properties. I don't know, maybe pwede, no? But no, assume na lang natin na laging pwedeng mag-infuse ng asset at i-assume po natin na laging accretive po yan, no? Nangyayari po yan. Kanina nangyari yan? Kay REIT. Tingnan nyo ang nangyari kay REIT. Ang baba po ng dividend yield ni REIT compare po sa ibang REIT. Ayun, bakit? Kasi nga, ini-expect ng lahat ng tao na laging may infusion na accretive. So, it was priced in. Kaya nagmahal din po si REIT, pushing the dividend yield down. Again, against the price, hindi at cost, kasi hindi ko alam kung magkano ang cost mo. Kaya si REIT po ang pinakamababa na dividend yield. Kaya nga sinasabi ko, everything will be priced in. Everything over a long period of time will become average. Lalo-lalo na po ganitong mga REIT, alam po ng lahat ng tao. Ayan. So guys, ako, no, sa ngayon, no, dalawa lang naman nakikita kong way, no, na yumaman sa stock, no. Ano yan? Yung nakasakay ka sa momentum, no. It doesn't matter kung anong klaseng momentum ka nakasakay, kung dahil ba sa nakita mo yung may insight ka sa fundamentals or nakita mo sa technicals, pero nakasakay ka na lumipad yung isang stocks, isa yon. Ang isa naman is nakahanap ka ng sobrang undervalue na stock na napakalaki ng upside, tapos nag-correct siya in the future. Yun yung dalawang way na nakikita ko yayaman po tayo sa stock. At feeling ko mahirap pong mangyari po yun sa REIT. Mahirap pong mangyari sa REIT, no? Kasi for me, hindi po pagyaman ang purpose ng REIT. I think hindi naman ginawa ang REIT para payamanin ang mga investor na sobrang yaman. Yung sobrang yaman, hindi yun ang purpose niya. Ang purpose talaga ng REIT, no, magbigay talaga siya ng cash flow, magbigay siya ng reliable cash flow sa mga taong nangangailangan ng cash flow. At ito pong REIT, sa akin pong palagay, dapat po gamitin po natin ito as a solid base. Kasi kapag tayo po investor, nagko-construct tayo ng ating portfolio, dapat we are thoughtful na meron tayong pinaka-base, yung sa ilalim may nagbubuhat ng buong portfolio natin na solid, na hindi masyadong gumagalaw at napakaganda niya at napakaganda ng business niya. Doon pumapasok si REIT. Base po talaga, base ng ating portfolio. So napakaganda po. Kailangan po for retail investor, meron din po talaga tayong REIT. Ayan, no, bilang base, no? At magse-set aside na lang po tayo ng, siguro, bahala ka kung anong budget ang gusto mo, 20%, 30%, na mag-hunt ka naman ngayon ng mga high returns, no? Kung gusto mo mag-technical analysis yan, o gusto mo maghanap mga undervalued stocks, gano'n, no? Ayun, so gano'n po siya, no? So, in conclusion, yayaman ka ba sa REIT? Yes, I think yayaman ka sa REIT, pero matagalan po ito, no? Tapos yung yaman, hindi naman sobrang bonggang yaman. Yung saktong yaman lang, hindi yung OA na yaman.
tamang yaman lang pero matagalan po ang horizon natin dito. At ang REIT po, this is chill investing kasi less ang worry po natin dito kasi may pagka fixed income po ito at napaka-solid po ng business po niya kasi properties po yan. No? Ayan. So yun lang naman po, ang daldala natin ngayon. Anyways, lahat ito opinion ko lang, hindi ko sinasabing tama lagi si Kuya John, maaring mali si Kuya John, no? So, this is just for general education and entertainment only. Syempre, nagbibigay lang tayo ng opinion ko na real talk kung ano naiisip ko, no? Pero of course, I could be wrong. Like, share, subscribe. Ayan. To God be the glory. God bless po sa inyo. Happy investing. Bye-bye.